The Lord has decreed that the family shall be the greatest of all educational agencies. It is in the home that the education of the child is to begin. Here, with his parents as instructors, he is to learn the lessons that are to guide him throughout life. Lessons of respect, lessons of obedience, reverence, and self-control. Good morning once again and welcome to Usapang Kristiyanong Tahanan. Sa aming mga taga-subaybay, kamusta po ang ating buhay sa buong sanlinggong lumipas bagaman maulan? Minsan umiinit, hindi natin maintindihan ang ating panahon. Subalit sa araw na ito, muli nating pagagandahin ang ating araw sapagkat muli po tayong magkakasama-sama. Panibagong mga tips ang ibibigay po ng Usapang Kristiyanong Yes, Tahanan. correct ka dyan, Sister May. Kaya po, muli po namin kayong iniimbitahan na kami po inyong patuloy na subaybayan. Dahil po, sa araw na ito ay marami tayong mga tips na muli na sabi mo nga, na ating mapagkwentuhan sa mga sandaling ito. Kagaya nga ng ating nabanggit kanina, ano nga ba, paano nga ba natin matututunan, particularly ng ating mga anak, ang respect, ang obedience, ang reverence, and self-control. Ipagpapatuloy po natin yan. Matama po kayong makinig at sumubaybay sa programang ito. Yes, okay. So, dugsungan natin yan, ang inyong sinasabi kanina. So, the educational influences of the home are a decided power for good or for evil. Yes. If the child is not instructed right here, Satan will educate him through agencies of his choosing. Alam natin, ano? Yes. Maraming agencies si Satan na ginagamit. Kaya kung ang ating pagpapalaki sa ating mga anak sa loob ng ating tahanan ay dapat nating pagkaingatan dahil si Satan nga, sabi dito, ay marami din siyang paraan kung paano niya I-educate din niya. I-educate. Ayan. Marunong din siya, teacher din siya. Yes. Oo. Kaya naman, it is important then is the school in the home. So, ang first school talaga yung ating tahanan. Oo. At ang first teachers are the parents, especially the mother. The mother. Ayan. So, it is sad fact that the home education and training of the youth of today have been neglected. Sa panahon ngayon yan, ano? Kasi Busy-busyhan. sobrang busy. I think, instrument din yan ni Satan. Yes. Para Aba. ma-deceive ang buong family. Yes. Particularly the parents, no? It is one of the Oo. agency. Kasi kapag hindi ka nag-work, paano naman magsasurvive Oo nga. ang family? Yes. So kapag tayo ay na-busy na, ano ang epekto? Ayan, marami nagang papasok. Wala na rin time sa ating mga anak. Ayun, yun ang mga Tutuloy din. problem Oo. na nag-a-arise na mga yes. panahunan natin ngayon. Totoo yan. Kaya po, mahal namin mga magulang, mahal namin mga pamilya, pakinggan niyo po ito. Ang ating first duty, ito po ang sinasabi ng ating reference book. Every child brought into the world is what? The property of Jesus Christ and should be educated by precept and example to love and obey God. Yun. So once napagkasilang natin ng Oo. ating mga anak
they are owned by God. Yes, eto dapat yung nasa isip natin, Oo. bilang magulang. Kasi yung first duty natin, kailangan matutunan ng aking anak to love and obey God. Yes, oo. Hindi tayo, kasi kung meron siyang natutunan niya itong to obey and love God, ay madali nang sumunod sa nanay at tatay. Oo. So in the first place, si God talaga, at ang example ng mga bata Oo. ay ang nanay at tatay. Yes, Pag sabi nakita nga. nila yon kay nanay at kay tatay, automatic Gagayanin nila. na. Susunod na sila. Totoo yan, totoo yan. So tayo din bilang magulang, syempre, hindi natin maituturo ito kung never nating ini-implement sa sarili natin at sa buhay ng Yes. mag-asawa. At kung hindi rin natin alam. Correct. Diba? Mahirap magturo nang hindi mo rin alam. ano? Yes, totoo yan. So, one great reason why there is so much evil in the world today is that parents occupy their minds with other things than that which is all important. Ano yung pinakamahalaga na yon sa mundong ito na dapat ginagampanan natin? How to adapt themselves to work of patiently and kindly teaching their children the way of the Lord. So, sabi dito, the way of the Lord. And sabi nga, teach patiently. Ang tanong, may tiyaga po ba tayo sa pagtuturo sa ating mga anak o madali tayong nakukulitan? Aba, kung yung ating mind nga, yung marami tayong iniisip at busy-busy, once sa mangulit yung anak, naiirita na, no? Nagiging moody na. Yun, oo. Nako. So, paano kaya solusyonan yun, no? So, ang suggestion po sa atin, patiently and kindly teaching. Yun. Maybe we should Nako. learn. I will tell it to myself. Come on, May. Patiently, kindly And kindly, teaching. yun. Para naman, maituro talaga natin yung pinakang main purpose natin to love and obey. Yes. Diba? Okay. So, tayo talaga ang mauna. Yes, tayo talaga. So, we are telling this po, hindi para sa ating mga anak lang, hindi para sa ibang tao, kundi sa ating lahat. Unang-una sa ating sarili. Yes. Diba? Mhm. Yung pangalawang suggestion ng ating reference book, sabi nga, God's teaching agents. Ano ba ang sinasabi dito? Okay, so parents should regard themselves as agents of God to instruct their children to keep the way of the Lord. Aha. They need to search the scriptures diligently. Huwag Yan. talagang aalisin ng scriptures, no? Oo, yun talaga ang guide eh. Oo, ito talaga yung pinaka-powerful, pinaka-effective na guide ng parents sa pagtitrain sa ating mga anak. Andun kasi yung consistency. Oo. Minsan kasi pag tayo ang gumawa ng rules, minsan nababali. Yes. Minsan, yung consistency nawawala. Nawawala. Pero pag Bible-based Oo. natin, Oo. okay. Oo. Talagang tuloy ang flow. True yan. Oo. Ito po kahit anong religion natin, I think, hindi ito debatable, ano? Na Yes. talagang ang Holy Scripture ang pinaka-best na guide natin. Yes, correct. Dito natin makukuha yung best formula sa tamang parenting. Yes, naandyan talaga perfect. Kompleto. Yes. Sabi nga po, in the home, take note, sis, the husband and wife are to be the minister. Not only that, not only minister, physician at the same time. Yes. Aba, nurse. Aba, isa Yan. dito mga nanay. alam natin yan. And teacher, binding their children to themselves and to God, training them to avoid what? Every habit that will in any way militate against God's work in the body. Ayan. So, napakalaking responsibilidad ng mga father, Oo, husband. Hindi ka pala nanay lang o tatay lang sa ating mga tatay, kundi po tayo ay minister. Ano? Physician. As a nurse, as a teacher, di ba? Kasi nga, going back again, ano ang pinaka-main purpose? To love and obey God. Yes, yun yung goal. Oo. Okay, so ito naman sa mother. Oo. The mother must stand preeminent in this work of training the children. Uh-huh. The mother, by almost
constant association with our children, especially during their tender years. Pag sinabi ba nating tender years, anong range Yung ng mga age critical nun? age na ito, sabi nga sa other reference book, E.G. White also mentioned this. Mhm. From 0 to 3, dapat ang mind ng bata is the mother. Yun, kung anong nilalagay ni mommy. And then up to 7 years old, dapat na napapolish yan o na-strengthen. Okay? So, hindi ang masusunod, ang magmamanipulate it sa anak. Na kapag nagtantrum si anak, sunod na si nanay. Ayun lang. Dapat hindi ganon. Dapat si mommy Yes, ang kasi masusunod. nga, ang pinaka-main purpose natin, ma-develop yung respect, ma-develop And obedience. Yun. yung kaninang na-mention natin, yung reverence. Mhm. At the same time, yung self-control. Yes, okay. So, dapat makatandaan natin yung mga early stage na yun. Yes, ano? yes. Okay. Naku, hindi madali ang maging nanay, ano? Hindi Oo nga lang, eh. hindi lang gawaing bahay, hindi lang mag-intindi sa mga anak kung ilan yung anak natin, plus the husband at the same time, di ba? Kundi, meron tayong dapat isaalang-alang yung every stage ng development ng ating anak. Okay. Ang tanong, may tanong ako lang, curious. Paano sa mga working mom? Ayun na nga, kung paano natin i-manage yung ating oras. Siguro pwede naman. Kasi kailangan nating magtrabaho. So, we have to give time for everything. Manage ng time Nasabi mo natin. kanina, we need to manage it. Yes, time management Yes. din. May time to work and then time at home. Oo. Time for our children, time for our husband. Correct. No? At sa sarili din. Yes, Dapat sure. pagbigyan natin. Kasi alam niyo po, mga nanay, kapag pinabayaan niyo inyong sarili, aba naman. Paano tayo magiging good example sa ating Yes, mga anak? oo. So, Magiging lahat good model, yun. no? Kaya, Yes. ano talaga time management nga Yes, talaga, no? Paano? Kaya natin yan, mga nanay. Kaya natin yun. God's help. Yes, Yes. oo. And take note, mga ate ng tahanan, mga nakakaedad, tama ba yung Tagalog? Elder sister. Elder, oo, the elder. Merong sabi sa inyo ang ating author ng book na ito. Sabi nga dito, the elder sisters can exert strong influence. Ikaw ba? Parang narinig ko, may experience ka. May mga bunso kang kapatid. Yes, tulad nga. Dito ko napatunayan. Uh-huh. Kasi hindi ko nga alam na ito pala yung ating author. Meron talagang sinasabi, no? Sa mga elder sister. Nagkataon, elder po ako. Elder sister ako. Yes, yes. So talagang pag wala yung nanay ko sa bahay, ako talagang little nanay. Aha. So kung anong ginagawa ng nanay ko sa mga kapatid ko, yun ang ginagaya ko. Ginagawa ko rin sa kanila. And Pero hindi madali maging nanay sa tahanan Ay, oo. na. Pag wala yung nanay at wala si tatay, tapos ikaw yung magnanay-nanayan, hindi madali. take note merong strong influence Yun. ang mga ate. Totoo. diba? Totoo kasi sa ngayon, nare-realize ko kasi kami ay 8. Uh-huh. So, syempre may 7 akong kapatid. Oo. Hanggang ngayon, ang taas na ng Diba? respeto nila. Oh, yan. Kung ano yung sinasabi ko, at talagang ano naman, Nakikinig respeto sila. talaga sila. Oo. Never nila akong inaway. Yan. That's a good thing. Oo. Ako naman, as bunso, kung i-recall ko, abay nalaala ko, syempre, nire-regard ko yung ate ko. Yung mga ate ko, dalawa yung ate ko eh. Okay? Kasi nga, ako ang pinakabunso. Until today, yung respect andon. Nandun din. Oo. So, na-build din nila yon. Oo. Though ngayon, since mga medyo nasa may edad na, share ng mga ideas, but still, ako bilang bunso, nai-imagine ko pa rin, na doon pa rin yung pagsunod, Oo, yung no? respeto sa kanila, hindi nawawala yun. Dala-dala, no? Talaga palang totoo, binasbasan din ng mga Yes. elder sisters. No? Wow! Kung paano kayo lumaki sa tahanan, Oo. yun kasing realization, kung paano kami lumaki sa tahanan noon, ngayon kahit kami ganito may mga edad na, at nasa iba-ibang lugar, pag kami nagpangita-ngita, yung feeling na ganun pa rin Diba? kami noon. Oo. Kaya ang saya lang. Yes. Kaya mga ate ng tahanan, kung kayo yung pinakamatanda na mga ate, naku, merong part na binigay sa inyo ang Panginoon, no? Oo. At take note, merong kayong strong influence upon the younger members of the family. Makikita, pwede kang kanilang iset as example. Yes. Kaya talaga yung training sa mga panganay, napaka. Sabi nga, ang pinakapanganay
ay trial and error. Oo nga eh. But, by God's grace, kung ating talagang ang magiging reference natin ang Holy Scripture, Mhm. yung guide ng Panginoon, magiging maayos pala talaga. Oo. Naiisip ko nga ngayon eh. No, Oo. kasi, hindi naman kasi ako born Adventist at hindi naman ako nakapagbasa ng Bible. Lumaki ako, hindi ako nakapagbasa, college na ako eh, no, Yes. ako'y nakapasok sa Seventh-day Adventist. So sabi ko, kung siguro lumaki pa kami ng nasa Seventh-day Adventist, siguro mas maganda pa. One thing naman na na-appreciate natin noong mga unang panahon, napaka-religious naman ng ating mga magulang. At saka iba yung training ng parents Iba talaga. natin noon. Oo. Kaya at the same time, may maganda silang input sa kanilang mga anak, 'di ba? Nakakatuwa through reading ng book na ito, sabi ko, nabasa ko na ito before pero still meron pa rin ako nakukuha ng mga lesson. Nakakatuwa, no? So by giving their children, alam niyo po ba mga magulang, by giving your children, our children, love, sympathy, encouragement at home, parents may provide for them a safe, welcome retreat from many of the world's temptation. Wow! Okay. Isa pala itong paraan para matulungan natin ang ating mga anak na at the same time ay mapagtagumpayan po nila, mahal namin mga magulang, mapagtagumpayan ng ating mga anak yung mga posibleng temptation na kanilang maranasan. Oo, dito sa mundo. Oo. Ang dami talaga eh, Ang no? dami. Kaya kapag tayo bilang magulang, hindi tayo nag-iisip, basta na lang, alam mo yun, yung basta, naghahanap buhay naman ako Di ba meron Oo, mga ganun sasabihin, kailangan ko kumita ng Oo. pera para sa'yo. Oo, hindi lang yun, no? Oo, hindi para sapat. Hindi Oo, sapat hindi yun. sapat. Oo. Responsable naman akong nanay at tatay. O bakit ganyan pa rin? Oops, check natin, baka meron tayong na-miss. Baka may kulang. Oo. Yun. Na ibang responsibilidad na ipinagkaloob po sa atin ito ng ating Panginoon. Oo, dahil nga siguro nakafocus lang tayo sa isang bagay. Oo. Nalimutan na natin na Yes. marami tayong responsibilidad. Yes. Let us say it again. Kailangan po nating matrain ang ating mga anak to develop self-respect, obedience, reverence, and self-control. Kung Yes. kaya po, kailangan natin, mga mahal na magulang, kailangan nating magampanan ang lahat ng ito. Oo. Sa tulong ng Panginoon yun. O, hindi rin naman natin kaya. May kahinaan Totoo yan, din tayo. totoo yan. Pero lagi nating sinasabi na lagi nating hingiin ang Yes. tulong Guidance. Oo. ng Panginoon. Totoo yan. Okay. Now, school time na. Oo nga. Marami na ang pumapasok ngayon. Back to Tapos na school. uli ang ating school. Back to school. Sabi nga, it is in the home school that our boys and girls are to be prepared to attend the school. Aba, mga mahal nating mga magulang, na-train po ba natin ang ating mga anak bago nagsipasok? Remember, the first school is the home. Okay. Ang tanong naman, ano namang ituturo ko sa bahay at gagawin kong school ito? Yan. Oo Back nga. again sa sinabi natin kanina, syempre, kailangan matutunan nila yung lesson ng respect, lesson ng obedience, reverence, and self-control. Ayun Ayan. po yung pinaka-main lesson. Oo, sa tahanan yon. Oo, sa At tahanan. pag sila pumasok na sa school, dala-dala na nila Totoo yun. yan. Totoo yan. Tulong na rin natin sa ating mga guro. Yes, oo. Okay? Hindi natin kasi pwedeng sabihin, kaya nga dinala ko yun sa school para matuto. Oops! Excuse me po, sabi nga ni Mike Enriquez. Yeah, naalala natin. Part po natin yon, mga mahal nating mga magulang. Oo. Hindi Parang natin- na lang yung kay teacher, dagdag. Oo. Dagdag oo, na lang. Sa support. Para ma-enhance pa lalo. Oo. Yun tinuro natin. Development. Yung Naku, sa school. Huwag po tayong magkakamali na hanapin natin ito sa ating teacher. Tsaka imagine mo, ikaw, 1, 2, 3 anak. Si teacher, ilan ang estudyante? 30, more than 30. At paghanapan mo Oo naman. ng lahat Totoo para sa yan. anak mo. Totoo yan. Oo. Kaya po, pakiusap namin, mga mahal na mga magulang, huwag tayo masyadong mareklamo sa mga teacher, di ba? Nakaunting may na-miss si teacher, agad sugod. Reklamo. Sugod sa school at nirereklamo
si Teacher Ops, ating pong pakakontrolin din ang ating sarili dahil nakikita ng ating mga anak kung wala Aha. tayong self-control. Yes, dala-dala nila yan. Yes, ganun din ang kanilang gagawin. Okay? Parents should constantly keep this in mind. Diligent, faithful instruction in the home is the best preparation that children can receive for school life. Yes. Apakaganda, no? Mhm. Kung lahat po ay i-open natin ang ating kaisipan, naku, merong harmonious relationship sa loob ng classroom, sa loob ng paaralan. Oo, kung ganun lahat ang mga estudyante mo, no? Oo, I think hindi naman sobrang mapapagod si teacher. Oo nga. Diba? Imagine nyo naman po, napakadami ng hinahandle ng ating mga kaguruan. Tapos, kaunting mali nila, tayo nagagalit na agad. Tayo nga, isa, dalawa, hirap na hirap. Oo nga eh. Diba? Nako, pakaisipin po natin. Patient. Be patient talaga Oo, tayo. Totoo yan. No? Ano yung sunod natin? God's injunction to be paramount. Ano bang ibig sabihin nito? So, itong God's injunction to be paramount, let the father and mother of the family spread out God's word before him and ask in sincerity. Ayun. Yan. May sinseridad. Sincerity. Kaya pala, napakahalaga. Merong Bible reading. Ano man ang religion natin? Yes, lahat naman Oo. na religion may ganon. Kasi itong Holy Scripture, ang pinaka-guide nga natin. So, alam niyo po ba, tayo naranasan natin yan sa ating mga anak. Nagkakaroon tayo ng worship, no? Reading ng Bible. Iba pa rin talaga yung nagiging impact nito na merong Diyos na kinikilala ang Yes, ating mga oo. anak, no? Kaysa dun sa wala na pagising sa umaga, tugtog dito ng Oo. worldly song o kung ano man, So, rock song. Yun agad ang pumapasok sa isip. At saka yung mood, nakadepende kung paano ka gumising. Totoo yan. So sabi dito kasi, teach your children to love truth because it is truth and because they are to be sanctified through the truth. So sabi Yes. nga kanina, na dapat pagkagising natin sa umaga, isang napakagandang simula ng umaga ang ating dapat marinig, ating dapat makita. At yun ay mangyayari pag Bible yung ating unang buksan at manalangin. At No? tayong mga magulang, ang unang gagawa nun Oo. para maakay, mag-guide yung ating mga anak. Di Yes. ba? At pag once na ma-restore yun sa kanilang isip, hindi na mawawala yun. Dala-dala na nila yun hanggang sa paglaki. Totoo yan. Pakaingatan natin at ating gampanan sapagkat po, mga magulang, ang kaaway ay napaka-observant. Ang dami niyang paraan. Lagi yang nag-aabang. Oo. Ayun, lagi nag-aabang yan. Kung saan niya pwedeng madaya, Oo. mailiko ng daan sa maling daan ang ating mga anak. Napakarami po ng mga tukso, mga pagsubok, temptation sa ating mga anak. And not only sa ating mga anak, pati sa ating mga magulang. Oo nga eh. Actually, no? So, Satan is marshalling his host. Are we individually prepared? Yun ang tanong. Okay. Tanong sa Ayan. bawat isa sa atin. Oo. Are we individually prepared for the fearful conflict that is just before us? Nako, yan po ang laging tanong everyday. Tanungin natin, kung hindi po tayo handa, nako, panahon na para po tayo laging lumapit sa nag-create sa atin. Oo, kasi hindi Eh? talaga natin kaya. Totoo yan. So parents, you carry responsibilities that no one can bear for you. Yes. Walang iba. Walang ibang magre-replace nito, kundi tayo po bilang mga magulang. Yes, fathers and mothers are responsible for the health, the constitution, the development of the character of their Ayun. children. Yes. So in becoming the parents of children, it devolves upon to cooperate with the Lord in educating them in sound principles. Oh, wow. So, magpag-cooperate talaga tayo sa ating Panginoon sa Yes. pagdisiplina ng ating mga anak. I think, alam mo ba, practical application ito, kung talagang isa sa puso natin ito, isa sa kabuhayan, at ang guide natin, humingi tayo, ang source ng knowledge natin and wisdom ay kay God, I think hindi naman ito hahantong na magkakaroon ng abuse. Yes. Physical abuse or verbal abuse. May iwasan. Diba? Oo.
Kasi ang magiging main point natin is to train talagang ating mga anak. Mhm. No? Lalo na yung self-control. Oo, di ba? Kaya napakaganda. Wala talagang tatalo eh. Walang ibang way na ako nakikita. Kundi talagang balik sa Diyos eh. Oo, yun lang talaga. Yun talaga, no? Oo. Kahit na anong pinag-aralan natin. Okay? Marami akong encounter sa iba't ibang career, sa iba't ibang mga na-encounter na mga professionals. Mhm. Pero still, I can say it, iba ang knowledge kapag galing sa Panginoon. Yes, at sinusuko mo ang iyong sarili Oo, araw-araw totoo sa yan. Kanya. Okay. Now, parents have cast off their God-given responsibility and they are willing to, that stranger should bear it for them, relieving them of all the burden in the matter. So, eto po, talagang tayong mga magulang, maging alerto po tayo na anytime meron tayong mga encounters, merong mga challenges na posibleng ma-encounter natin para ma-distract tayo at hindi natin mailid ng tama ang ating mga anak, Yes. even yung self natin. Oo, Okay. lalo unang-una sa atin. Oo. Kasi tayo yung mamumuno nating tahanan, kaya tayo din yung unang titingnan Yes. ng kaaway. And take note, according sa ating author, it is the parents' privilege to help their children obtain that knowledge. Yes. Hindi pala natin ito iaasa din sa church. Hindi. Sabi na nga, ito ng author. Diba? No? Sabi ng author natin, hindi natin ito pwedeng, sige, dadalhin ko kaya ako nga dinadala sa church kasi para matrain siya. Oo. Kasama tayo. Yes. Involve natin ating sarili. Unang-una talaga. Oo. Parents talaga. Oo. Then, school. Then, Yes. church. Yes. Oo. At kung tayo ay nakikipag-participate, nakiki-operate, ay nako, hindi lang yung ating mga anak ang magbe-benefits. Pati Lahat tayo. Yes. O, diba? Pag sila ay nasa school, Mhm. good influence sa school, Oo. good influence sa church. Oo. And it will become a good influence sa community. True. Mm. True. Kaya sabi po ng ating author ng book na ito, Growing a Happy Home, do not depend upon the church to do your work of training your children. Okay. Okay? Tayo po talaga, God has given to all mothers, to all fathers, the responsibility of bringing their children to Jesus and teaching them how to pray and believe in the Word of God. Yes. Sa palagay mo, tama, no? Tama talaga. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, ay, wala akong time. Oo, hindi pwede iasa sa iba. Maging maingat tayo doon. Mhm. Busy kasi ako eh. No time, says the father. Ay, alam mo ba, sabi ng author natin, napakahalaga pala nung part ng ating mga tatay. Mga tatay, come on. Meron din kayong part. Hindi lang puro kay nanay. Di ba sabi ng ibang mga magulang, sabi ng ibang mga asawa, kaya nga ikaw ang nanay eh. Ikaw lahat. Oo, Okay, sa pero yung pagtitingin. tatay, nilagay nga as head of the family. Hindi pala pwedeng katuwiran ng tatay. Busy ako sa paghahanap buhay. Bakit? Ang ginagawa ko naman para sa pamilya eh. Mm-mm. Di ba? Kailangan din pala merong time sila. Panahon. Yes, oo. Time na makipaglaro, time na ma-train ang kanilang mga anak. Mhm. Okay? Napakasaya sa pakiramdam na ang tatay nakikipaglaro sa anak. Yes, kasi hinahanap yung anak yung pagka-daddy figure, ang Oo. tatay figure nila, Oo. kailangan talaga ng mga Totoo anak yon. Either boy or girl yung anak Oo, mo. oo. Yung daddy figure is talagang kailangan ipakita at iparamdam mo sa anak mo. Yes. Yan. Calling po the attention ng ating mga tatay na mga tahanan. Bigyan niyo rin po ng panahon. Yes, salute po kami sa inyong kabisihan, sa inyong kasipagan. Pero, maglaan din po kayo ng time para sa inyong mga anak. Meron kayong quality time na makipag-usap, makipaglaro, makipagbanding sa Yes. kanila. Hindi lang ibig sabihin na maliliit pa yung mga Oo. anak. Hanggang sa paglaki, kailangan pa rin yun. Totoo yan. Ang lahat ng yan ay magbibigay ng security sa ating mga anak. Yes, Kung oo. nagtutulungan Mm-mm. ang nanay At ang tatay. tatay. Yung mga girls na mga anak natin, hinahanap yung daddy figure. Oo. Tapos yung mga boys natin, hinahanap naman yung mommy figure nila. So, napakaganda, no? Parang ma-adapt ng mga anak natin kung ano yung natutunan nila sa ating parenting. Then, pag time nila na sila parent naman, yun din ang kanilang Totoo i-apply. yan. Madadala nila. Kasi magiging sistema nila. Oo. No, di ba? Kaya mag-uumpisa talaga sa
puno. Totoo yan, sa puno. Kailangan nating madiligan ang husay para lumago, para maging malusog ang magiging bunga. Yes. So, Ang magiging at bunga. tayo din na mag-aani nun. Totoo yan, ano? Kaya po, ang segment na ito, ang pinaka-goal natin ay matrain natin ang ating mga anak to develop obedience, di ba? Self-respect, self-control, should I say, and also reverence. And, we mentioned that already, yung respect na dapat ay ma-instill natin sa ating mga anak. Ayan, sabi nga po ng ating reference book, if the children do not find in their parents and in their home that which will satisfy their desire for sympathy and companionship, they will look saan? They will look to? They will look to other sources. Yun. Yan, hahanapin nila sa iba yon pag hindi natin naibigay. Oo. And, Where both mind and character may be endangered. Yeah, so, naku, sana naman wag mangyari, ano? yung influence na sa labas, Oo. ang kanilang maisakabuhayan pag hindi natin ito naingatan. Ayan. Kaya atin pong agapan kung tayo ay medyo nalilate sa ganitong application. Pwede pa. Yes. Naniniwala tayo by God's grace, by God's help. Pwede pa. Pwede pa. Pwede pa. Oh, yes. Challenging nga lang, pero hindi pa puhuli ang lahat. Yes, takes time. Totoo yan. The closer we come to Christ, the nearer we shall be to one another. Okay, nice! Yan po ang handog ng Usapang Kristyanong Tahanan sa araw na ito. Nawa po, nakapulot kayo ng mga lesson na ating pwedeng may apply sa ating tahanan upang ang ating sambahayan ay lalong maging matibay, lalong higit magkasama-sama tayo pagdating ng ating Panginoon. Yes. Diba? Okay. Hanggang sa muli po, umaasa kaming patuloy nyo kaming susubaybayan at sasamahan sa tuwing Sabado, 8 to 8:30, dito lang sa Usapang Kristyanong Tahanan. Mga magulang